Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at kahit saan sulok ng mundo, nandito na po ang inyong kaibigang walang istasyon, kaibigang walang karelasyon, pero kayang inspirasyon. Welcome po dito sa nag-iisang Papa Roms Station. Sa lahat ng ating mga nanonood, yung ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa tanong na how to set smart goals for 2024. Yan. Alam ko po na bawat isa sa atin ay mayroong mga goals o mga layunin na dapat tuparin o matupad sa taong 2024. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako at ating pag-uusapan, bigyan po natin ng kasagutan ang tanong na iyan. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, nais ko pong i-play muna ang song na pinamagatang Nailibing Na. Ako naman, grabe, nailibing agad. Buried sa English po mga kaibigan. Ayan po, stay tuned lang po kayo mga kaibigan. Huwag po yung... Oh, excuse me po. Ano ba yan? Ayan, sige. Huwag po kayong alis mga kaibigan dahil sa ating pagbabalik, yan, kung may babalikan pa, pag-uusapan talaga natin. Seryoso po mga kaibigan dahil gusto ko pong makatulong, gusto kong ibahagi po yung kaalaman natin tungkol kung paanong mag-set ng smart goals para sa taong 2024. Stay tuned lang po, magbabalik po ang iyong kaibigan. Not for you, the world would be a bright lamp, darker. If not for you, I'd have no sword to fight the monsters. If not for you, the sun would shine down onto nothing. If not for you, the ghosts would haunt my every room. So don't believe a word I say if I'm not loving you today. You know I got a lot inside, but it doesn't mean the words are okay.
welcome po mga kaibigan. Ngayon ay magpapatuloy na po tayo. Sinasabi ko po kanina, ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay tungkol sa tanong na paano nga ba mag-set ng SMART goals. Ayan, kapag sinasabing SMART, hindi po ito globe, hindi po ito TM, hindi po ito PLDT, o hindi po ito TNT, kundi ito po ay SMART. Ibig sabihin po yung SMART mga kaibigan, acronym po ito. Para mas maging klaro, ibigyan po natin ng kahulugan yung acronym ng salitang SMART. Ayan, yun po ang pag-uusapan natin. Wag na nating patatagalin pa mga kaibigan. Ito na. Sisimulan na kaagad natin sa letrang S. Again, how to set SMART goals. Letter S stands for specific. Yan po mga kaibigan, kapag sinasabi nating specific, ito po ay klaro, malinaw, well-identified o well-defined. Yan po. Ibig sabihin, kapag may gusto kang tuparin sa taong 2024, dapat ito po ay malinaw para sa iyo. Hindi ibig sabihin general. Kapag sinasabi nating general, ito ay pangkalahatan. Kapag specific naman, isa lang po ito. Isa lang po, klaro at sigurado na matutupad. Yun po ang ibig sabihin ng specific. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kapag sinasabing general, ito po yung halimbawa country. Kapag sinasabi namang specific, ito po ay Philippines. Di ba klaro? Kapag yung goals kasi natin kapag general, so wala kang focus, wala kang direction. Pero kapag specific ito, may direction ka talaga. Ayan po. So ngayon, ano ba yung specific? Alam ko, common sa ating mga Pilipino, isa sa ating mga goals ay yung halimbawa, maging healthier. Mas maging malusog sa taong 2024. Halimbawa, isa kang chubby. Sabihin natin, hindi ka naman mataba. Chubby lang. Sabihin natin chubby para hindi masyado sakit. Tama po. Kapag gusto mong maging healthy, yan, maging healthy talaga. Healthier lang muna. Ang gagawin nyo po, mga kaibigan, ay tandadadan. Ito na. Ang unang gagawin ninyo, kung mahilig po kayo sa soda, replace it with water. O diba, nakaka-healthy? Kapag mahilig po kayo sa soda, replace it with water. So, naging specific ba siya? Yes. Huwag nating sabihin, gusto ko nang mag-diet. O, mag-diet, general yan. Okay. Dapat, gawin mong specific. Gusto ko nang mag-diet. So, yung gagawin ko, para maging specific, 1 cup of rice na lang aking gagawin. So, yun po. Isa yun sa halimbawa po ng letter S stands for specific. Another halimbawa po tungkol sa savings. Halimbawa, gusto natin mag-save ng 50,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Halimbawa, January, February, March, April, May, June. Okay, by the month of June, gusto kong makaipon ng 50,000 pesos. O di ba klaro? Huwag mong sabihin na gusto kong makaipon ng pera. O, mali po yan mga kaibigan. Masyadong general. Kasi yung pera, may exact amount yan. So, para mas maging specific po yung gagawin natin, gusto kong makaipon ng pera 50,000 pesos ngayong darating na June starting this month. So yun po, naging specific na po ang goals natin. Klaro ba? Okay, kapag klaro, comment nyo lang po dyan.
Ayan, wag na nating patatagalin pa mga kaibigan. Proceed na kaagad tayo sa ating blah 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 blah. Letter. Anong letter ba? Pangalawang letra sa salitang smart. Yes, teacher Niley Bodge Inaj Bardilio Dagaang teach. Pautanga daw ko, teacher. Gusto ko mag-aipon ng 50,000, pautangin kita. 50% interest. Kaya ba? So yun. Thank you for joining. Kindly share our live to our friends over there. Nako naman yan. So wag nating patatagalin pa. Punta na agad tayo sa ating pangalawang letra. Letrang M. Okay, again mga kaibigan, ano po yung pangalawang letra sa salitang smart? Ito po ay ang letrang M. Okay. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng letrang M? If not for Bakit na-play si ano? Hindi ko na-play itong buried na to. Gusto ko talaga yung Here We Come the Wedding. Yan. would be What happened again? darker, No. if not for you. Okay, ito na. Letter M. Letter M stands for measurable. Measurable, nasusukat po mga kaibigan. Sa Bisaya pa, masukod. Sa Pangundana pa, pila. Okay, measurable. Ma-measure yun na to. Pero si measurement kasi mga kaibigan, tumutukoy ito kung gaano kahaba, gaano kataas, or magkano ba. Okay. Para mas maintindihan natin yung measurable, punta na agad tayo sa ating example. Sa savings. Sabi ko kanina, yung specific natin na goals ay makaipon ng 50,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Para mas masukat siya, para mas maging ka-measure siya, mga kaibigan, susukatin natin sa pamagitan ng tingnan natin yung ating source of income. Ano ba yung source of income natin? Salary. Ilan ang salary mo, Niley Bodge? 13,000 ba? 12,000? 10,000? O halimbawa, ang sahod mo ay 15,000. Okay. Dahil ang sahod mo ay 15,000 pesos, ilan ba ang dapat mong iipon sa loob ng isang buwan para ma-reach mo yung goal mo na 50,000 by June? Madali lang, di ba? Okay, tabi mo yung 10,000. Okay, hindi. Ano na, para exact, hindi tayo mag-math dito kasi magaling naman tayo masyado sa math. Okay, January, February, March, April, May. Okay, tama, 5 buwan. Sa loob ng 5 buwan na ito, bawat buwan, itabi mo yung 10,000 mo. Ilagay mo yan sa savings mo, savings account. Yan kung may bank account ka, sabi mo sa akin, hindi ka nga nakapag-create ng bank account. So, yun po mga kaibigan, yun po yung klaro, measurable siya. Dahil, alam mo at masusukat mo kung ilang halaga ba ang dapat mong isave. Okay, dahil gusto mo talagang, goal mo talaga na makaipon, so, i-measure mo na, sukatin mo na kung magkano. Klaro po ba? Yes! Okay, so, again, ulitin ko, para mas maging klaro, dapat alam natin ang ating source of income. Alam at sigurado tayo kung ilan ang ating ibabawa sa ating salary. At pangatlo, dapat handa tayo. Handa tayo na mabawasan yung ating sahod.
mga kaibigan, inuubo po si Sir Roms. O yan, klaro na po ba yung ating letter M? Measurable. Ipunta na kagad tayo sa ating susunod na letra. Ano ba yung letra na yon? Letter A. Okay, letter A stands for attainable. Again, stands for attainable. Okay, ano nga bang Tagalog ng attainable? Makukuha talaga. Possible makukuha. Yung hindi unattainable. Ibig sabihin, attainable, kaya mong puntahan, kaya mong abutin, kaya mong lapitan, kaya mong hawakan, kaya mong angkinin. Oh, di ba? Grabe yun. So, yun po mga kaibigan. Attainable. So, anong halimbawa ng attainable? Di ba kanina sa measurable na susukat mo ang iyong halaga? Kapag attainable naman, punta pa rin tayo sa savings. Paano masasabi nating attainable siya? Attainable siya dahil may trabaho ka. O, di ba? Attainable siya dahil yung salary mo, kayang-kaya. Kayang-kaya, di ba? Ayan, naintindihan naman po natin na marami tayong mga obligation. Papadala tayo sa ating family. May binabayaran tayong mga bills ng kuryente, tubig, may tuition sa ating mga kapatid, gamot ng ating mga magulang, pangbayad ng boarding house, pagkain natin sa araw-araw, transportasyon, pang-banding kasama ang jowa. Ayan po, present po. So mga kaibigan, alam naman po natin yan. Pero, pwede alisin lang muna natin, buwasan natin ng konti. Dahil may goals po tayo. May goal po tayo. So yun, automatic, ipadidak po natin yung 10,000. Attainable po siya mga kaibigan. Hindi ko sinasabi unattainable kasi meron ka namang salary. Pwede mo pa nga yung dagdagan ng additional income, di ba? Mag-racket ka. Ayan, kung teacher ka naman, pwede ka naman mag-tutorial services, di ba? Para naman yung pangbili mo ng food, yung kita mo na lang sa sa yung additional income, di ba? Tama po ba? Okay, so naintindihan niyo po ba yung attainable? So, mga halimbawa ng attainable. Halimbawa, pupunta ka ng isa kang taga Davao City. Gusto mong pumunta ng Tagum City. Kayang-kaya ba? Halimbawa, syempre may salary ka, may sahod ka. Gusto mo sa rest day mo, gusto mo makapunta ng Tagum. Malapit lang ba yung Davao sa Tagum City? Yes, opo. Malapit lang. I think 100 plus yung pamasahe. 1 hour to 2 hours na only yung biyahe. Attainable ba? Opo, attainable po mga kaibigan. So yun po ang ibig sabihin ng attainable. Dapat kung may goals po tayo, dapat sisiguraduhin natin, titingnan natin na ito ay attainable. Yan, bilisan na po natin kaagad mga kaibigan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa kasi inuubo na ako. Okay, next letter na po tayo mga kaibigan sa salitang smart. Kasi ang ating napag-usapan ngayong gabi ay how to set smart goals.
Anong next letter po, mga kaibigan? Ito ay letrang R. Ang letrang R stands for relevant. Oh, relevant, parang malalim. Dapat relate, may connection sa atin. Dapat involved yung ating direction, yung gusto natin. Relevant, mahalaga po sa atin. Sa madaling salita. Halimbawa nito, nag-aaral ka ng salitang French. Okay? Isang language mo yan, mga kaibigan. Pero yung trabaho mo naman ay nagtuturo ng English. Isa kang English teacher or foreign English teacher. So, masabi ba natin na relevant ang pinag-aralan mong French sa trabaho mo? Hindi po. Irrelevant po yun. So, dapat yung goals natin nakaangkop sa kung ano ang gusto nating direksyon. So, halimbawa, yung goals natin ay yung balik tayo sa pera. Gusto tayo makaipon ng pera. So, paano ba maging relevant? Maging relevant lang po na makaipon tayo ng pera kasi yung pera gagamitin natin sa ating project. May project ka. Halimbawa, yung pera na inipon mo na 50,000 ay nais mong magsimula sa negosyo. Relevant po ba o hindi? Relevant po yun, mga kaibigan. Ayan po, nagiging relevant po yun kapag tugma, angkop, o konektado sa ating plano sa buhay. Yun po ang masasabi nating relevant. So, huwag nating patatagalin pa, mga kaibigan. Punta na kaagad tayo sa letrang T. Yan. Again, how to set smart goals. We have to consider these 5 letters. Again, S stands for specific. M stands for measurable. A stands for attainable. R stands for relevant. At ngayon, dito naman tayo sa letrang T stands for time-bound. Ang tanong, ano ba? Ano ba, Papa Roms? Ano ba ang time-bound? From the word time, oras, panahon. Yan. Dapat may deadline. Oops, dead, patay. May deadline po. May time frame po, mga kaibigan. Kung mag-set tayo ng goals, dapat may petsa, may oras, may araw, may taon, may buwan na dapat dyan makukuha na natin yung ating goals. Halimbawa, yung sinabi kong example kanina. Sa buwan ng June, nais kong makuha yung 50,000 pesos. O, di ba? Anong deadline? June 30, 2024. Yun po yung time-bound. Na-gets? Na-G ba? Yes. Kapag na-G, sulat nyo lang dyan sa comment section. So kasi, mga kaibigan, isa to sa pinaka-importanting factors sa pag-set ng SMART goals. Kung naging specific ka na, naging measurable na ang iyong goals, naging attainable, naging relevant, dapat may deadline. Okay? Kasi kapag walang deadline baka sabihin mo na, okay, next year na lang, magsulat na agad ako ng magsusulat na naman ako ng New Year's resolution, may goals na naman ako next year. Naku, mga kaibigan, naubos na ang New Year. Hindi mo pa rin na-reach ang goals mo kasi hindi smart ang goals mo. General ka masyado.
Mga kaibigan, naway magkaunawaan tayo dito. Ang sa akin lang naman ay makatulong. Tulungan aking sarili. Ako naman, kailangan ko din to. Kailangan to, advice na to. Hindi lang po para sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, sa akin din po. Hindi po ako naging mayabang. Nais ko lang po i-share kung ano yung aking kaalaman na research. Gusto kong ibahagi sa inyo. Aking sariling interpretasyon. Dahil isa lang naman yung purpose natin dito, di ba? This page was created to inspire, motivate people. Di ba? Yun po ang ating motto, di ba? So again, letter T stand for time bound or my deadline po ang ating goals. Natandaan po natin yan, mga kaibigan. Ayan po, bago tayo magpatuloy, ayan, i-play muna natin yung song bago natin tatapusin, mga kaibigan. Nais ko pong i-play itong Grace All Time. So yun po, mga kaibigan, yun po ang ating content for tonight. Ito po ay nagsasabi how to set smart goals. Yun lang po ang ating dapat na gawin. Naway ang mga konting kaalaman lang na na-share ko sa inyo, naway makapagbigay ng tulong o kaya ideya kung ano ba talaga ating dapat gawin to set smart goals. So, napakahalaga po yun, mga kaibigan. Yung magiging specific tayo, yung magiging measurable po ang ating goals, magiging attainable, magiging relevant, at higit sa lahat, magiging time-bound. Dahil kung wala pong ganun, paulit-ulit na lang po tayo. Iwasan mo natin yung habit na yun. Kung pwede, isang goal lang muna. Huwag po nating sabayin. Kasi parang, alam mo, kapag isang container lang ng tubig yung kaya nating pasanin, huwag nating gawing tatlo kasi hindi natin kaya yan. Kung pwede, isa lang yung goals mo, go for it. Basta isipin mong kayang-kaya. Kayang-kaya mong tuparin. Okay lang naman pang short term, pang long term ang goals natin. Pero kung gusto mo talaga pang short term, gawin po nating smart. Yan po. So yun lang po, mga kaibigan. Hanggang sa susunod po na ating live. Hindi po masyadong maganda yung aking lalamunan, mga kaibigan. So abangan na lang po ako ninyo sunod. Ako naman, parang Makati, kailangan ng strep cells. Oops, strep cells. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ayan po.
Thank you hanggang sa susunod po na ating pagkikita. Sana'y huwag po kayong magsawa na manood. Patuloy na po akong magbibigay ng mga ideya, mga advices. Again, this is Papa Roms dito sa nag-iisang Romnick Radio TV kung saan may radio ka na, may TV ka pa. Good night everyone. God bless. See you tomorrow.